Sunod-sunod ang mga nagsusulong sa Senado na isabatas ang pagbabawal sa online gambling. Para sa update magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon. Cheryl, inihain na ni Senator J.V. Ejercito ngayong araw ang panukalang i-regulate ang online gambling. Partikular na gustong ipa-restrict ni Ejercito ang paglilink ng e-wallet sa mga online gambling platform. Kasabay nito, nanawagan si Senator J.V. sa mga celebrity na nag-e-endorso ng online gaming o gambling. Sana ay mapag-isipan nila muna ang mga posibleng epekto ng impluwensyang ito sa mga manlalaro. Butas na bulsa, sirang pamilya. Posible rin daw na tignan sa susunod na sesyon kung kailangan na ring iban ang mga endorser. Kahapon, naghain din si Senator Mig Zubiri ng Senate Bill No. 142 o ang Anti-Online Gambling Act of 2025. Pakay niya rito, nationwide ban sa lahat ng klase ng online gambling kahit pa ang mga otorisado ng PAGCOR. Nagiging silent epidemic na raw kasi ang sugal na nagiging addiction ng mga Pinoy, lalo na ng kabataan. Sa usapin naman ng liderato, sinabi ni Senator JV na base sa kanyang pagkakaalam, nasa 15 to 16 na silang suportado si Senate President Chis Escudero. At hindi raw factor dito ang rumorolyong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senator Zubiri naman, patuloy pa rin ikinakampanya si Senator Tito Soto dahil hindi raw pasado sa kanya si Escudero. Cheryl, sa ngayon ay hawak daw ni Escudero ang mga numero pero masaselyuhan lang yan oras na magbotohan sila sa pagkukonvene ng Kongreso. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Handa raw sumunod ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa planong paghihigpit sa online gambling. Ayon sa PAGCOR, kailangan ito lalo't kalahati ng online gaming market sa bansa wala pa rin sa ilalim ng regulasyon. Para pag-usapan yan, mga kasama natin, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Al. Ay, magandang tanghali, Cheryl. Ganyan din magandang tanghali sa nakikinig sa iyong programa. Mainit na usapin po ang online gaming. Parang, Chairman Al, parang ito na, mas malala pa raw ito. Sinasabi ng ilang mga kababayan natin, mas malala pa sa isabong. Ganito, Cheryl, ang talagang nagpapalala at nagiging malaking problema natin ay yung mga illegal operators na hindi lisensyado ng PAGCOR. Opo. Yun ang gusto ko ipaliwanag. Sa ngayon, ay pagtitinan mo ang datos na mga nakukuha namin, wala pang 50%. Halos, sabihin na natin 45 to 50% pa lamang ang mga operator na may lisensya mula sa PAGCOR. Ang mga may lisensya, himigit kumulang 70, ay merong mga regulasyon at mahigpit na panuntunan na sinusunod tayo. Hindi ka dapat makapaglaro kung hindi ka 21 taong gulang. Hindi ka pwedeng basta-basta madaya ng operator dahilan sa hindi ka babayaran. Kanina po ay nasabi nyo na sa lahat ng gambling sites, online gambling sites, wala pang 50% yung license or kumuha ng lisensya or inauthorize ng PAGCOR. Tama po ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang totoo, yun lang po ang nag-apply. Ang pangkasalukuyan po, mas marami yung illegal. Kesa doon sa legal. At yan po ang nagkakaproblema sapagkat una ay maski sino pwede maglaro dyan dahil wala silang sinusunod na regulasyon. Pangalawa po ay yung problema po ng hindi po nila nagagawang kapag hindi makapaglaro pati kabataan. Ganun po yung ating mga problema na hinaharap dyan. Plus marami po nagreklamo, hindi sila nababayaran, hindi po sila nababalik yung mga deposito nila. So, yung unregulated market, Cheryl, is our biggest problem sa pangkasalukuyan. Dahil pagdating sa regulated, ginagawa po ng lahat ng magagawa ng PAGCOR para po masunod yung mga panuntunan natin. Yung pong 21 years and above, yun lang po ang pwedeng
maglaro sa atin. Pangalawa po, meron pong mga ginagawang testing yan sa mga laro na ginagamit na games. Yan po ay dumadaan sa third party na nag-a-assess kung natatama ba't walang pandarayang nagaganap. Lahat po yan is under regulation ng PAGCOR. Opo. Chairman Ang problema talaga nga is, yes, go ahead. Sabi niyo nga po, Chairman, yung unregulated. Sino po ang dapat nagbabantay, nagko-call ng attention, nagpapasara, ng huhuli dito sa mga unregulated? Or wala pong lisin? Okay. Go ahead po. Ang problema natin, Cheryl, Opo. ang mga nagpapatakbo ng illegal operations na to ay karamihan nasa ibang bansa na ang tinatarget ay ating mga Filipino customers. Ngayon, katulong natin ang DICT at saka ang NTC sa pag-block nitong mga illegal operators na ito. Kaya lang, ang problema, talagang pag sinara mo ngayon ang mga illegal, bukas din, magbubukas na naman sila sa pamamagitan ng paggamit ng ibang pangalan. Talaga pong mahirap. Kaya talagang catch and dog, in fairness, DICT and NTC has brought down thousands of websites already or illegal operators. Pero ang nangyayari, halimbawa ngayon, worldwidegaming.com, sinara natin. Sa makalawa, lalabas na worldwidegaming2.com. Lalabas na sa after 1 week na maisara mo, worldwidegaming4.com. So talagang ang aming paniwala, Sherry, hindi ganun kadali ang pagsasara ng ng mga online gaming. At ang sinasabi ko, pag sinara natin lahat ito, magtutuloy yan. At yun ang mas nakakatakot sapagkat una, wala ng regulasyon na sinusunod. Pangalawa, walang proteksyon ang mga consumers o mga customers. Pangatlo, walang buwis o walang fees na papasok sa kaban ng PAGCOR na iriniremit sa kaban ng National Treasury of the Philippines. Sinasabi po, Chairman, ni Senator Mig Zubiri, ay kinukonsidera na itong silent epidemic. Pero sa kanyang panukala, ay all forms of online gambling. So, ang sinasabi niyo po ay stricter regulation. Mas mahirap yon. Pag yung lahat, kasi ang sinasabi niya, kahit na authorized po ng PAGCOR, ay totally wala na pong online. You think that's possible? Opo. I think I have nothing against the bill of Senator Zubiri, but for practical purposes, maniwala kasi hindi, mahihirapan po tayo lalo sa magiging resulta pag sinara natin ang lahat, maski yung mga lisensyado ng PAGCOR, because of the advancement of technology, ang hirap na pong i-monitor nito. Magpapatuloy po yan. May isa po akong halimbawa, Ma'am Cheryl. Opo. Yung isabong po. Nagpapatuloy pa rin kahit na bawal na. Isabong. Kayo pa lang nagsasabi, kahit po pinagbawalan na, patuloy po ang isabong sa buong bansa. Ano po ang nangyayari? Ni piso po, wala tayong nakukuligtang buwis. Dito ho ba sa online gambling na authorized ng PAGCOR, magkano ho ang kinikita ng pamahalaan? As of end of 2024 po, directly, meron pong higit kumulang 50 bilyong piso. 50 billion. Yes, 50 billion. Excluding po dyan yung indirect, yung mga taxes na binabayad ng mga operators na legal. Yung pong employment, 32,000 po ang nagtatrabaho dyan ngayon sa industriya. Na maganda po ang kita. Hindi naman po mga minimum wage earners yan. Yun po bang panghuli na lang? Sorry po, Chairman, yung bang scatter, hindi ko naintindihan yung scatter, pero yan po ba illegal? Meron pong laro na nasa legal, pero ang karamihan po ng laro ng scatter nasa illegal po.
Oh, siguro po, kapos na po kami sa oras, but maybe we could invite you again so we could discuss this more. I was waiting for your call earlier. Unfortunately, may technical difficulties daw kayo. Pero ulitin po natin to, mas detalyihin natin dahil marami pong mga kababayan natin ang nalululong. Siguro maiksing mensahe po sa publiko kaugnay nga ng online gambling. Una po, ang mensahe, ang pakikiusap ko po sana, wag na po natin tangkilikin yung mga hindi lisensyado. Meron po tayong mga listahan ng lisensyado at kilala po yan. Doon po sa pagtangkilig niyo sa lisensyado na operator, may proteksyon po ang consumer. Doon po sa illegal, wala pong proteksyon ang consumer. Doon po ay walang nagre-regulate. Kaya ang pinakikiusap ko po sa lahat, kung maaari lang at maglalaro lang kayo, doon na po sa mga PAGCOR-registered para po nakokontrol at namomonitor natin lahat. I think, Cheryl, if you will give me time next time, I will be able to explain to you there are so many new tools that PAGCOR will be introducing sa mga operators natin na makakapag-monitor. Pag halimbawa, bibigyan ko lang ng isang halimbawa, pag ikaw ay nalululo na at malakas na, at dami na ng iyong tinataya, merong self-exclusion na pwedeng maganap. Or pwedeng na puputulin na ang iyong paglalaro. Sige, Chairman, let's do that again. We'll schedule again and para din po mas mapaalalahanan natin ang ating mga kababayan. Maraming salamat. Salamat po sa inyong oras. Marami pong salamat. PAGCOR Chairman. Maraming salamat sa iyo, Cheryl. Gayon din sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Marami pong salamat, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco.